Sa himpapawid ako'y napatingin. Mga alinlangan kaya'y may hangganan din. Meron kayang panghahawakan. Isang pangakong hindi tayo iiwan at hindi papabayaan. Mapadpad man sa tirik ng araw, payapa ng hapon o kalaliman ng gabi. Isang yakap ang hindi lumisan sa aking tabi. Mahinahong bulong na nagsasabing kahit saan tumungo, anumang hanapin, kailan may hindi mawawala ang ating pag-asa. This 1 to 16, tayong malalakas sa pananampalataya ay dapat tumulong sa mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya. Hindi lang ang sarili nating kapakanan ang dapat nating isipin, kundi ang kapakanan din ng iba para mapalakas ang kanilang pananampalataya. Maging si Kristo ay hindi hinangad ang sariling kapakanan, kundi ayon sa kasulatan, nasaktan din ako sa mga pangiinsultong ginawa sa inyo. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa. Nawa ang Diyos na nagpapalakas at nagbibigay sa atin ng pag-asa ay tulungan kayong mamuhay ng may pagkakaisa bilang mga tagasunod ni Kristo Jesus. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo. Lord, thank you po sa word na binasa namin ngayon. Thank you po sa hope na meron kami sa iyo. And Lord, as we gather together this afternoon to hear your word, tulad po ng kinakanta namin, Banal na Espiritu Santo, bigyan niyo po kami ng pangunawa sa iyong salita. Bigyan niyo po kami ng pagkakaisa. Bigyan niyo po kami ng direksyon, mga hakbang na dapat namin gawin bilang isang pamilya, bilang isang church. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at kapurihan. Sa pangalan ni Jesus na aming sinasamba, lahat ay magsabi ng Amen. Let's give God a hand of praise. Good afternoon. Welcome to Life Nova. We exist to love God and love people. Before taking your seats, pwede bang makipagkilala kayo to someone you hindi pa masyadong kakilala? And then after that, you may go ahead and take your seats. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Patiin natin yung katabi natin. Good afternoon. Yan, welcome to Life Church. Yan. Again, I want to welcome you to Life Nova, to Life Church. And those of you who are coming for the first time, ako si Tim. I'm one of the pastors here. Yan, and meron po akong praise report for you. Kahapon, how many of you kasama natin kahapon sa Cinema 2, Fairview Terraces? Ayan, talagang sobrang bait ni Lord sa atin. We've been praying for the last 2 years. Nabigyan tayo ni Lord ng opportunity na we can establish our worship services in Fairview Terraces. And then, si Lord talaga yung gumawa ng way, gave us connections, and funds na lang yung kulang. So we had a fundraising campaign, na Movie for a Cause. And I want to give you a praise report na sa 200 tickets na kailangan nating mabili para matulungan yung church natin for the rental and everything na gagamitin natin sa Fairview Terraces. We have raised 188 tickets. Okay, palakpakan natin si Lord. So that's 188 over 200 tickets. God is good.
God is amazing. God is able to provide. And like, katulad din ng dati, God provides through our faithful generosity. So sa lahat po sa inyo na sumama kagabi, nanood tayo ng King of Kings. How many of you nandun kayo? Can I see a show of hands? Ayun. Or maybe some of you, wala kayo doon, but you've sponsored somebody, a student or a community member. Salamat po. Thank you for being a channel of blessing para madala natin yung gospel ni Jesus sa mas maraming tao. So we're set to move our Sunday services sa Cinema 5 and 2 ng Fairview Terraces. So Cinema 5 po yung ating worship services proper. Cinema 2 will be our kids' church. So that will be starting June 29, which is also our 17th year anniversary as a church. Palakpakan naman natin si God. God is faithful. God is good. God provides. We just need to believe and step by faith. And like everything in life, mabuti talaga si Lord. Last week, I talked about pag-asa. I talked about how kahit may hope tayo for our preferred future, we can live on it. We can live today in that light, in the light of it. Ngayon, titignan naman natin, no? So let's say, come June 29, nasa Fairview Terraces na tayo. So that's 300 seating capacity. So to give you an idea, if ito, meron tayo, 80 seating capacity lang to. And then, if pupunin natin hanggang likod, kasya siguro 100, pero very uncomfortable na. Pero we are going to move into a facility na times 3 ng laki natin. How many of you know God is able? Kaya niya. How many of you know, hindi lang to numbers. These are 200 human beings with families, with stories, with walk with God. Oh, parang hindi kayo masaya. Oh. Sige, tayo na lang dito. Huwag na tayo mag-share ng gospel. Tayo na lang. Huwag na tayo. Di ba? So how many of you masaya kayo pag dumadami yung mga tao na nakakilala kay God? Of course. Oh, pastor naman, huwag ka naman judgmental. Mainit lang. Okay. Sorry naman. So mainit lang ang panahon. Pero baka ako lang nainitan kasi naka-jacket ka kasi, pastor. Ba't ka ba naka-jacket? No? Ang init-init. So, pero imagine if we move to that facility and meron tayong dalawang service. So, ngayon, isa muna, 10 a.m. But eventually, a month later, we're gonna have 10 a.m. and 1 p.m. Imagine that 600 people being reached by the gospel every single week. 600 people receiving a life-transforming and life-changing, di ba, message every week. Ako lang talaga yung na-excite dito. Salamat sa inyong underwhelming response. O, salamat po, no? O, sobrang excited kayo. Yun. Di ba? So imagine, and the challenge will be, how do we get along with new people? Yun. Paano yun? May mga bago sa church, maybe galing sila sa ibang church, some of them galing sa ibang religion, and then sama-sama tayo, one family tayo. Pastor, can I call that person my family, my spiritual family? Eh, hindi kami pareho. I believe in things he doesn't believe, he still doesn't believe in things. Paano kami magiging isa? How can we still be one church despite sobrang daming bagong tao na na-add sa atin? Have you ever asked that question? Di ba? Isipin natin yun. And that's a lot better. That's a good problem. That's a good problem. A bad problem is, walang naliligtas, walang nakakilala kay God, tayo-tayo na lang. Hanggang bumalik si Jesus. That's bad. That's disobedience sa command niya to go and make disciples of all nations. Pero pag sumunod naman tayo, may challenges din. So paano natin mapapanatili yung pagkakaisa ng church? Yung magbuting samahan, kahit may mga bago or may mga bagong ligtas. Ito yung sinulat ni Paul sa Romans. And ito na rin yung final week ng series natin ng pag-asa. And in this passage, Paul will answer that question. In a church na galing sa iba-ibang background, how do we keep the unity in the faith? Paano magkakaisa? Now, I want to read to you 15 verse 1. It says there, we who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Ilan sa inyo, may katabi kayong mukhang strong? Ayan. Tingnan mo nga, tumingin nga kayo sa katabi nyo. Ayan. Mukhang strong. Meron? Wala. Taas ang kamay kung meron.
Yan, meron. Ilan sige, tignan nyo naman yung katabi niyo ngayon. Ilan sa'yo may katabi mukhang weak? O sabihin mo sa kanya, weak. Pinag-away eh. So ano to? Bakit? Ano sinasabi ni Paul dito? Grabe, parang verse 1 pa lang mag-aaway na kami. Hindi ako weak, no? Hindi ako strong, no? But anyway, pag tinignan nyo maigi yan, may strong, may weak. Pag nag-aaway yan, sinong mananalo? Siyempre, strong. Pero ang tanong, strong saan? Weak saan? Ano ba to? What is this strong and weak that Paul is saying? Kasi, in Rome, dun sa church sa Rome, dahil yun ay isang Gentile church, hindi ito ladies and Gentile men. Ha? Yung Gentiles are non-Jews o mga hindi Hudyo, galing sa ibang lahi. O meron ba sa inyo dito mga Israelita o galing sa lahi ng Israel? Mga Hudyo, itaas ang kamay. Talaga? Oo. So ilan sa inyo mga hindi Hudyo? Hindi kayo Israelita. Ilan sa inyo hindi kayo pinanganak? Mga damo lang kayo na sumulpot. Mga mushroom. Oo. So ulitin natin ulit. O, ilan sa inyo galing kayo sa bansang Israel? Itaas ang kamay. Mga Israelita. Ilan sa inyo mga hindi taga-bansang Israel? Yun! Mga Pilipino tayo. Sorry, Jason. American. And Bella and soon to be. So, wala naman sigurong Israelita sa atin dito. Right? So, most of us are Gentiles o mga hintil according to the classification ng Romans. Kasi hindi naman tayo mga Israelita. Ang problema, yung mga Israelita o Hudyo, lumaki sila sa mga batas ni Moses. Lumaki sila sa kultura ng Israel. Kaya lang, nung na-save na, di ba, nag-make disciples na, nag-one-to-one na sila, nag-life group na, na-save na yung ibang mga bansa. Eh, syempre, hindi naman sila sanay sa mga practice sa Israel. Hindi sila sanay sa batas ni Moses. So, magkasama sila sa isang church. Ang katumbas nun, parang may mga religious sa church at may mga hindi religious sa church. Tapos pinagsama mo sa isang family. Ang gulo nun. And Paul exhorts the church, paano magkakaisa? Paano mapapanatili yung magandang samahan? Ulitin natin, ang mga malakas ay dapat may obligasyon. Grabe, no? Obligado. Sabi mo sa katabi mo, obligado. Ayan, obligado. Obligasyon, grabe yun. Talagang wala tayong choice. Obligasyon natin, it's our duty na bear, na maging oso. Papa Bear. Bear, tiisin, pasanin, kargahin, o mag-adjust sa mga kahinaan ng mahihina. So, ulit, wag natin talungin yung katabi ninyo. Kayo na lang po. Hindi, titimbangin yung mga nagawa mong masama at saka nagawa mong mali. Kung mas marami nagawang mabuti, pupunta ng langit. Yung marami nagawang masama, pupunta ng... Minsan, gano'n natin siya naintindihan. Pero, hindi pala gano'n ang kaligtasan. Sabi mo sa katabi mo, hindi gano'n. Hindi binigay ng Diyos ang kautusan para maligtas. Dahil kahit nung Old Testament pa lang, ang kaligtasan ay by faith o sa pananampalataya kay God. So para saan yung kautusan? Para maging maayos yung relasyon natin kay God. At maging maayos yung relasyon mo sa katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo, mukhang maayos ba yung relasyon ninyo? O mukhang sasapakin ka na niyan. O kaya nga in Life Church, we say we exist to love God and love people. So, ngayon, kaya natin ito ginagawa, other people. Oh, basta we don't love ourselves, no? We love other people. Ayan, so, yan yung dahilan kung ba't binigay yung kautusan. Pero, yung gospel, pinalaya tayo sa kautusan. Pwede na ngayon tayo maintindihan yung heart ng instruction or yung heart ng utos. Now, sa kautusan or sa law ni God, marami kasing bawal dyan, di ba? Bawal ang ganito, bawal ang ganyan. Maraming religion sa Pilipinas ang nag-umpisa dahil sa kautusan. So may isang religion, sabi niya, bakit nakalagay sa Old Testament? Dapat ganito, bawal lang pork, bawal lang beans. May gout pala. Bawal lang ganito, bawal lang ganito. So ngayon, sabihin ng isang religion, magtatayo nga ako ng isang bagong religion kasi hindi sumusunod yung religion na to sa mga utos na yan eh.
Sabihin naman ng isa, oops, may nakalimutan ka. Sa lahat ng sinasabi mo, susunod mo sa banal na kautosan, meron pang mga bawal na kinakain mo pa rin. Ano yun? Dinuguan. Oo. Ilan sa inyo, alam niyo na bawal ang dinuguan. Kumain ng dinuguan. Bawal. Pag walang puto. Oo. Diba? So sabi ng isang religion, bawal kumain ng dinuguan. Dapat hindi kumakain yan. Nakalagay sa batas ni Moses, huwag kumain yan. Nagtayo ng isang buong religion para doon. Diba? So ilan sa inyo kumakain kayo ng dinuguan? Ilan sa inyo hindi? Okay. What happened? Bella. Vampire, right? Kumakain talaga siya ng dinuguan kasi yun ang pagkain niya. Diba? Pero ano po bang tama, Pastor Tim? Kumain ng dugo o hindi? Yung iba, nakalagay, huwag mo pagupit. Dapat mahaba lang yung buhok. Parang si Rapunzel. Hanggang doon. Sabi ng iba, hindi, okay lang magpagupit. So may mga batas ngayon sa Old Testament na nagkakos ng confusion sa mga bagong nasisave. Ano ba talagang gagawin ko? Pag sinabi mo naman sa kanila, hindi mo na yan kailangan gawin, hindi ko na pala kailangan sumunod sa batas. Nakakalito, no? So anong gagawin? Litong-lito na yung mga tao sa Rome. Nagtatalo sila, ano ba talagang dapat, ano ba talagang tamang reliyon, ano ba talagang dapat na practice. Nagsulat si Paul sa kanila. Nakatingin kayo sa maling bagay. Nakatingin kasi kayo sa bawal, tsaka sa rules. Dapat tignan niyo yung relationship. Tignan natin yung relationship natin kay God, yung hope natin kay God. At naintindihan natin yung gospel, may relationship tayo kay Lord. Na naliligtas tayo hindi sa pagtupad ng kautusan, magigets natin ngayon yung gospel, lalakas tayo sa, ano ibig sabihin ng strong in the gospel? Confident. With the letter M. Confident ka ngayon. Oo. O kaya kung ayaw mo na MS, confidence ka ngayon. Oo, na talagang niligtas ka ni God kahit hindi ka sumusunod. Mali naman yun. Pero naligtas ka hindi dahil sa pagsunod mo, kung di naligtas ka dahil sa grace ng Panginoon. Dito, makikita nyo sa Bible, may mga issue na tinatawag na disputable. Disputable. Sabihin nyo nga, disputable. May mga issue rin na doctrinal. Pag sinabing disputable, pwede itong pagdebatihan. It can be argued. Pag sinabing doctrinal, black and white lang to. Tama't mali lang ito. Okay? So, ang sinasabi ni Paul, huwag niyong paghaluin yung mga verse sa Bible na disputable at doctrinal. Pag doctrinal, yung issue sa Bible, black and white yan. Tama't mali yan. Walang gray area yan. Pero kapag disputable, may gray area yan. Huwag tayong maging legalistic. Ano ba ibig sabihin ng legalistic? Ito yung nag-i-impose ka ng rules sa mga tao na hindi pa nila kaya kasi weak pa sila sa gospel. Yung mga strong sa gospel, nag-i-impose ng rules sa mga weak sa gospel na hindi pa nila maiintindihan kasi hindi pa sila nadi-disciple. Kaya tayo may discipleship para maintindihan natin yung purpose ng law. So, bigyan tayo ng example. Doctrinal versus disputable. Okay, si Jesus, yung tanging anak ng Diyos. Disputable or doctrinal? Doctrinal, oo. Disputable ba? Hindi ba? Hindi, doctrinal yon. Siyempre, si Jesus yung anak. Ang kaligtasan by faith sa ginawa ni Jesus sa cross. Doctrinal o disputable? Doctrinal. Oo. Pwedeng uminom. Disputable o doctrinal? Disputable ba yun? Doctrinal ba yun? Wala akong sinasabi. Makita mo, may bagong in-invite, nakatato. May tattoo siya. Tapos, nag-worship lead. Grabe. Grabe yung pastor namin. Pinapayagan niya mag-worship lead ng may tattoo. Ang pagtatato, nakalagay sa Leviticus na masama, pinagbabawal ni Yahweh. Pero ang pagtato ba, disputable o doctrinal? It can be argued na ang pagtatato, ang batas sa pagtatato ay nasa lumang tipan lamang. Dahil ito ay isang kautusan na nagbibigay ng tinatawag na identity sa people of Israel na huwag silang makigaya sa ibang mga bansa. Yung iba kasi ginagamit yung pagtatato as a sign of slavery. So ngayon, para hindi sila bumalik sa mindset ng slavery, pinagbawal ni Yahweh sa kanila yon.
So, kung strong ka in the gospel, hindi mo na issue yung tato at hindi pagtatato. Kasi alam mo na ang kaligtasan wala sa tato at hindi. Mamaya, diretso na kayo sa tattoo artist after neto. Oo. So ngayon, again, tinatalakay natin ano yung disputable, ano yung doctrinal. Kasi as more people come in, isipin nyo, bawat isang pumapasok ng church, may dala-dala yung pinanggalingang relihiyon. May dala-dala yung kinagisnan na paniniwala. Kailangan, sure tayo, founded tayo. Kaya importante ang discipleship eh. Diba? At wag nating pag-awayan yung hindi dapat pag-awayan. Kasi ang pagtatalo, may mga bagay na dapat pinagtatalunan at may mga bagay na hindi dapat pinagtatalunan. Ilan sa inyo gusto nyo ma-realize ng misis nyo yun? Biro lang. So, di ba, hindi lahat ng bagay kailangan pagtalunan. May mga bagay na kailangan intindihin. So, ano pa ba yung mga disputable tsaka doctrinal issues sa church? Pastor, ang iksi ng damit niya, kulang po sa tela. Paano naman yung heart niya? Okay naman po yung heart niya. Kaya lang, ang iksi po talaga kulang ng ilang pulgada. Hindi po ba nakalagay sa... Okay, babasahan ka ng verse ngayon. So, ano mangyayari? Maiksi yung damit niya, imperno na siya kagad? Ganun ba si God? Yung ba yung character ng Diyos? Nakita niyo? So, damit, pananamit, disputable o doctrinal? Disputable. Pag sinabing disputable, hindi ibig sabihin nito na pwede na lahat ha. Pag sinabing disputable, may mga verse na nagsasabing bawal, may mga verse na nagsasabing pwede. Wala yung contradiction. Kung di, meron siyang tinatawag na progression. Maaring bawal dati dahil may dahilan. Maaring pwede na dahil may dahilan. I'm gonna give an example, yung dugo o pagkain ng dugo. Nakalagay yan sa Genesis na ang dugo ay nagkakaroon ng nandito ang buhay ng tao. So sabi ng Panginoon, huwag kakain ng dugo. Itapon, i-drain. Tinuri yan kay Noah, tinuri yan sa Old Testament. So ngayon, naging pagtatalo yan nung na-save na yung mga tao nung panahon sa Israel. Kasi yung mga Gentile, ilan sa inyo dito Gentile? Pag-aralan na natin ito kanina eh. Ulitin ba? Ilan sa inyo Israelita? Ayan, Israelita. Ilan sa inyo Gentile? Yan, o non-Jews, hindi Hentil. Sa mga Gentile, wala namang kaso yung pagkain ng dugo. Iniinom pa nga nila eh, parang bakus, parang lipotan nila yun. So ngayon, nung na-save na sila, paano na yun? Mapupunta ba ako sa imperno kasi kumain lang ako ng dugo? Disputable. Naintindihan ninyo? So ngayon, pagdating sa New Testament, may malinaw na kautusan tungkol sa dugo. Ano yun? Pag pinanalangin, pinag-pray at pinagpasalamat kay Lord, lahat pwede nang kainin. Hindi na applicable yung Old Testament law kasi in the New Testament, ginawa itong clear. Okay, minsan, sana lahat ng bagay clear. Diba? Pero hindi lahat kasi ganun kaklaro katulad ng sa dugo. Pero alam niyo, may mga religion pa rin sa Pilipinas na nagtuturo na bawal kumain ng dugo. At yung tao, nag-life day na one-to-one na. Pero para sa kanya, hindi kaya ng konsensya niyang kumain ng dugo. Anong dapat gawin ng church kapag may kasama ka na galing sa ibang relihiyon na hindi pwede sa kanyang kumain ng dugo? Dapat ba i-force mo siyang kumain nun? Regaluhan mo ng dinuguan araw-araw? Diba? O dapat ba the strong should bear with the failings of the weak? O dapat intindihin ng nakakaintindi sa gospel yung limitasyon ng weak pa sa gospel. Kasi pag ganitong ginawa ng church, o sige, anniversary natin, ang handa natin dinuguan. Ngayon, may mga galing sa ibang religion, sabi, ba't ang itim ng kanin? Di ba? Hindi sila makakain ngayon. Sasabihin ngayon ng live group leader, ano ka ba? Old Testament pa yan, kainin mo yan. That's not a proper way o hindi yun yung paraan para ma-enlighten yung isang bagong Kristiyano. Lalo siyang matitisod ngayon. And for those of you na hindi masyadong familiar sa term, tisod or stumbling block means nagkakaroon ng sagabal sa paniniwala niya kay God kasi na-offend siya
ng mga kapatid niya sa Panginoon. So ang sinasabi dito, kapag yung issue disputable lang, pagbigyan natin yung mas mahina sa gospel. For the sake nung isang kasama mo sa live group na hindi kumakain ng dugo, hindi ka na rin kakain ng dinuguan. Pagkaharap siya. Kasi pag kasama mo siya, nahirapan siya eh. Matake yun eh. Naintindihan mo? Yun ang ibig sabihin ng strong bearing with the failings of the weak. Ganun nag-grow ang church. Kasi hindi na to issue ng tama at mali. Issue na to ng love. Mahal mo ba yung kapatid mo? Gusto mo ba siyang matisod? Gusto mo ba siya na hindi na sumama sa mga kainan? Therefore, kung mahal mo yung kapatid mo, ikaw yung mag-a-adjust. Kasi ikaw yung strong sa gospel. See, the hope that we have allows us to be strong in the gospel. Kaya nakakaintindi tayo, sa mga bagong dinidisciple pa lamang na weak sa gospel. Pastor, hindi ko pa rin talaga matanggap na tinawag mo kaming weak. Ilan sa'yo na-offend pag nababanggit yung weak? No? Pag bago pala, weak. Kita ko na, halimbawa. Pag kami ni Luke, kilala niyo ba si Luke, yung anak ko? Pag kami ni Luke nag-wrestling, sino mananalo? Sige, pustahan. Ay, bawal pala yun. Ay, disputable? Oh, pag kami ni Luke nag-wrestling, sino mananalo sa amin? Si Luke. No-brainer. Siyempre, mananalo yung mas malakas. Pero pag nakita mo ako, binabalian ko si Luke, tama ba yon? So, pag nakipag-wrestling ako sa baby ko, hindi ko gagamitin yung 100% ng kapangyarihan ni Taguro. Di ba? Kailangan i-tone down mo kasi bata pa yan eh. Weak siya because of his age. Hindi ibig sabihin na weak talaga siya. Weak siya kasi bata pa siya. Naintindihan natin? So dahil weak, tinawag ni Paul na weak yung mga bago sa faith, hindi dahil weak talaga tayo o weak kayo. Dahil bata pa sa pananampalataya, nag-aaral pa lang, dinidisciple pa lang. At ang sinasabi dito, yung matatagal na. Ilan sa inyo may katabi ito matatagal na sa church? Institusyon na. Oh, talaga, oh. Alamat na. At yung mga matatagal daw sa church, huwag maging palasita. Palabawal-bawal-bawal ng mga disputable na issues. Sa mga bago pa lang sa faith. Kaya nga, Pastor, kaya alam mo, meron akong pinsan, sumasamba siya sa Buddha, hinayaan ko lang. O hindi yon, doctrinal yon. Dapat mo ituro sa kanya na mali yon. Pero pag disputable yung issue, maliliit na bagay na pwedeng pagpasensyahan, dahil sa pag-ibig natin sa isa't isa, hihintayin natin na maging malakas yung kapatid natin bago natin gagamitin yung buong puwersa natin. So in the same way, kung kami ni Luke, hintayin ko siya mag-18. Pag 18 na siya, medyo masakit na rin yung likod ko noon. So medyo match na. Pwede na kami mag-wrestling ng totoo. So hindi mo ngayon i-apply yung mga bagay na natutunan, kasi minsan lugi sila eh. Ang tagal mo nang dinidisciple. Siyempre, gets mo na yon. Tapos sila nagsisimula pa lang sila, tapos ine-expect mo na finished product sila agad. Naintindihan ba natin, mga kapatid? And so this is very important, especially as we reach out to new people. Huwag nating gawing main thing yung hindi main thing. Keep the main thing the main thing. And yung mga minor na bagay na disputable pa, pinagtatalunan pa, maging mapagpasensya tayo sa isa't isa. Gender, lalaki o babae, disputable o doctrinal? Kayo nagsabi niyan. So kailangan alam natin ano yung disputable, ano yung doctrinal. Let's say, meron siyang background ng galing siya sa LGBTQ, minus times divide. Lahat na yon. Tapos, tinanggap niya si Lord, naging part siya ng life group mo. Kailangan ba magpalit siya ng damit? Kailangan ba i-pressure mo siya? Disputable o intindihan ba natin? So, syempre, dahil sa love natin sa tao, at lumaki siya sa isang environment na hindi niya naintindihan pa yon, hindi pa siya strong sa gospel, hindi mo naman siya tinotolerate, hindi mo naman sinasabi na okay lang yan, huwag kang magbago. Siyempre, dahil love mo si God, magbabago. Lahat naman ang love nakakapagbago yan eh. Pero magiging mapagpasensya ka sa kapatid mo. Hindi mo sisitahin yung mga panlabas
Dahil ang tinitignan ni Lord, yung puso. Yun ang pinaka-importante. At kung ikaw naman, yung maiksi ang damit, nakulang talaga. Huwag mong gamitin tong verse na to, tapos isend mo sa kita nyo na! Babawasan ko, pagugupit ako pa to. Makinig ka naman, dahil hindi lang ito para sa mature sa faith, pati sa mga bata pa, makinig ka naman sa mga mature sa faith. Hindi ito about rules. About ito sa love. And kung halimbawa, nakaka-offend sa kapatid mo itong damit na ganito, dahil sa pagmamahal mo sa kapatid mo, di ba? Ganun din yun eh. It's not about do's and don'ts. It's not about, bakit sila sa TikTok? Hindi, it's about culture. It's about love. What's loving towards God and what's loving towards other people. And most of the time, na-offend ang mga tao sa Christian, hindi dahil naman kay Jesus eh. Minsan na-offend yung mga tao dahil sa Kristiyano mismo. Ang dami kasi natin dinadagdag na pampabigat dun sa taong gustong makilala si Jesus. And a lot of us, dinadagdag natin yun na mabilis. Ini-expect natin after na life day, bago na siya. Pero kailangan nating maging mapagpasensya na i-walk yung mga tao sa journey. At pag sila'y bumagsak, sila hindi makasunod, gently, i-guide natin yung mga tao hanggang sa makasunod na sila sa Panginoon. So Romans 15:2 says, let each of us please his neighbor for his good, to build him up. So, hindi ito ibig sabihin na maging people pleaser tayo, na yes man na lang tayo. Hindi yan ang context niyan. Pag sabing, let each of us please his neighbor, wag lang nating isipin yung kapakanan natin. Eh bakit? Nakalagay naman sa Biblia, free na ako, kainin ko nga ito, wala akong pakialam. That's not loving. Alam mo problema doon? Minsan, yun pa yung tanong natin, bakit, Pastor, am I not allowed? Mga ganyan. Bakit? Am I not allowed? Can you please allow me? Oh, tama naman yun. May mga rights naman talaga tayo. Pero hindi lang yun ang dapat nating tinatanong. Hindi lang natin dapat tinatanong, am I allowed? Dapat tinatanong natin, what's good for my brother? What's good for that? Ang problema kasi is, am I allowed? Pwede ba to? Bawal ba yan? Bawal ba yan? Puro ikaw yun eh. Kasi ang problema doon, gusto mong gawin, gusto mong ipilit. Gusto mong maghanap na verse na nagsasabing pwede. So hindi ka talaga concerned sa faith ng ibang tao. Gusto mo lang masunod yung gusto mo. And yun yung mali ron, yung selfishness on our end. Importante na iniisip natin yung kapakanan ng iba. For Christ did not please himself, but as it is written, the reproaches of those who reproached you fell on me. So katulad din ni Jesus, naalala nyo nung may tinapon sa kanyang babae na nahuli, nakikiapid, and tinatrap siya ng mga religious leaders. Oh, dapat nakalagay sa batas ni Moses, batuhin yan. Kasi nakiapid, adultery. O ba't ikaw, hindi mo binabato? Eh kung talagang sumusunod ka kay Yahweh sa father mo, eh dapat sinunod mo yung batas ni Moses, binato mo na yan. Anong sabi ni Jesus? Sino dito yung hindi nagkasala? Mauna nang bumato. Ang tanong, sa situation na yon, sinong pwedeng bumato? Si Jesus. Binato ba niya yung babae? The only one who did not sin did not judge. And she gave the chance dun sa babae na magrepent at mamuhay ng bago. Bakit kaya napakaraming religious people na ang bilis nilang mag-judge? Ang bilis na lang. Hindi ni winowalk yung mga tao sa journey para mabago, para ma-disciple, para malaman na in-invite sa live group. First time niya umattend ng live group, binigyan siya ng listahan ng mga bawal. Bawal inumin to, bawal kayo ito. Nagulat yung taong ito pala yun. Ito pala yung sila. Para siyang club na may rules. Hindi ganun ang gospel. Hindi ganun ang loving God and loving people. Ibig bang sabihin, bawal magbawal? Aba, may mga bagay talagang bawal. Pero ang konteksto nun, bawal pumatay. Doctrinal disputable. Doctrinal disputable. Dapat pag Kristiyano ka, ito iboboto mo. Doctrinal o disputable? Anong klase kang Kristiyano? Hindi mo binoto si... So paano yon? Hindi na siya Kristiyano kasi iba yung vote niya. So minsan sinasabi ng kabataan yun, your vote says everything about you. Naks. Dahil yun ang binoto mo, yun ka. A-unfriend kita.
Dinefine mo na yung buong pagkatao niya dahil sa binoto niya lang. Kaya sa church, hindi tayo nag-i-endorso ng politiko eh. Kasi gusto natin kahit sang kulay ng galing, magkaisa sa loob ng church. Kasi hindi point kung sinong manalo eh. Ang point yung church ni Lord, yung unity, yung pagkakaisa, yung love. Tindihan ba natin yon? So, sa live church, okay lang kahit iba-iba tayo ng binoto. Hindi natin kailangan pare-parehong pink. Hindi natin kailangan pare-parehong red. Hindi kailangan pare-pareho lahat. Kahit iba-iba ng kulay, okay lang. Kasi disputable yun eh. Hindi naman yung doctrinal. Intindihan ba natin mga kapatid? We bear with the failings of others. And lalo na may mga taong bumoboto kasi hindi pa sila disciple sa ganong, alam mo yon, hindi pa sila disciple sa ganong klase ng karunungan sa pagpili. Okay lang yon, hayaan lang natin silang mamili. I-walk natin sila sa discipleship until matuto na yung tao kung paano pala dapat. Discipleship pa rin siya, love pa rin siya. For whatever was written in former days was written for our instruction. That through endurance and through encouragement of the Scriptures, we might have hope. Bakit pa pala sinulat yung batas kung di naman gagawin? Sabi nga ni Dao Mingse, para sa ng batas kung pangparak, kung ewan, nakalimutan ko na, matagal na kasi yun. Bakit kasi yun ang cultural reference mo, di ba? Para makarelate yung mga hindi nakanood ng Ghost Fighter. Kaya lang, baka na rin yun, matagal na rin. So anyway, so sabi dyan, para saan pa ang batas kung hindi naman tutuparin? Sabi dito, sinulat ang batas for our instruction. At pag tayo na-instruct, nagkakaroon tayo ng hope. So sinabi ni God, paano dapat nakikipagrelasyon ang tao sa kapwa-tao? At magkakaroon ka ng pag-asa. Ang instruction, ang word ni God, nakakapagbigay ng hope? Oh yes. Paano yun? Dahil kapag binigay ni God yung original design niya at nalaman mo, ganito pala dapat ang mag-asawa. Ganito pala dapat ang trato ng asawa sa kaasawa niya. Ito pala yung dapat na trato sa anak at ng anak sa magulang. Nagkaka-hope. Maganda nga ito, no? Sana maging ganito yung mga tao. You see what happens? So hindi sayang yung batas. Kasi it instructs us. Dahil hindi pa naman dumadating si Jesus nung binigay yung Old Testament scriptures. Importante yun para magkaroon ng tamang relasyon yung mga tao sa bawat isa. Bibigyan ko ito ng halimbawa. Kasi minsan pinagtatalunan pa rin yan sa church eh. Kailangan ba paluin ang bata? Yung iba naman sinasabi, hindi dapat pinapalo ang bata. Traumatic yun sa kanila. Nakita ninyo? Disputable o doctrinal? I can never attend that church. Sabi nung isa. Sabi ba naman, paluin yung bata, pinapalo daw yung anak niya? That's violence. We live in the 21st century. How could these backward people just impose these backward laws on us? Naks. Kaya lang, ang sabi ng Proverbs, don't spare the rod. Ibig sabihin, paluin ng anak. Sabi ng karunungan ng salita ng Diyos. Paluin ng maayos. Nakalagay din sa salita ng Diyos, do not exasperate your children. Huwag mo naman bugbugin. Paluin ng maayos. Ngayon, dahil nakalagay sa Proverbs na dapat paluin, nasa sayo ngayon yon. Kung di ka magpapalo ng anak mo, ang sabi ni Solomon, you're not wise. Di ikaw yun, buhay mo yan eh. Ikaw yung mag-reap ng consequences. Joke nga ni Pastor Henry, si Pastor Henry to para hindi ako yung i-bash nyo. Okay, sabi ni Pastor Henry, pag di mo pinalo yung anak mo, pagdating ng araw, ikaw yung papaluin niya. Kaya importante, disiplinahin yung mga bata. So, ano yan? Disputable o doctrinal? Disputable. And when you live against Proverbs, then you reap the consequences. Pero hindi ka naman pupunta sa impero dahil hindi mo pinalo yung anak mo. Do you understand what I'm saying? And so we get to live with one another kahit iba-iba tayo ng disputable opinions. Basta, nagkakaisa tayo sa doctrinal. Yung hindi natin pwedeng i-compromise. Hindi natin pwedeng malabo. Kailangan malinaw sa atin. Yun ang doctrinal. Intindihan ba natin? So, importante pa rin pala yung salita ng Diyos. Kaya nga natin siya binabasa for our instruction and for our hope. Diba? Natakot yung mga bata. Pastor, ba't mo sinabi yan? Papapalo na kami ngayon. Huwag kayong mag-alala para sa mga anak naman. No? Nakalagay sa Bible na huwag i-exasperate yung
mga anak. Ibig sabihin, huwag magmalo ng sobra. Yung bubugbugin na. Kasi hindi na yun disiplina, galit na yun eh. Kailangan yung si tatay o si nanay, matutong kontrolin yung galit niya. Kailangan niya ng counseling. Kailangan niya ng life group. Yan. So may the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another in accord with Christ Jesus. So, nasa terraces na tayo. You invite new people. And marami sa kanila hindi pa nagla-life day, hindi pa nagdi-disciple, hindi pa nagla-life in His Word, hindi pa dumadaan sa discipleship process. Live in harmony with one another. That together, sabihin nyo, together, you may be one voice to glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. Hindi tayo iba-iba. Isa lang. Di ba pag kunyari kumakanta tayo, isa lang tayo ng tono. Hindi tayo iba-iba ng kinakanta. Imagine niyo kung kumanta tayo ng iba-iba. Anong favorite song niyo ngayon? Kantahin natin sabay-sabay. Ang gulo. Di ba? Pero kung may worship leader, tas ito yung lyrics, kinakanta niya, sabay-sabay tayo, ang ganda pakinggan. In the same way, ganun din yung relationship. Pag pumasok ang bagong tao sa church, tinitignan niya, okay ba yung samahan nila? Nagbubulihan ba sila? Aray ko. Di ba? Ano ba sila? Nagmamahalan ba sila? Nagbibigayan ba sila? Importante sa kanila yon. At importante rin kay God yon. Kasi sobrang importante kay God na yung mga taong malayo kay God mapalapit sa Kanya. So the hope of the gospel unites the religious and the irreligious. Kahit lumaki tayong relihiyoso o lumaki tayong hindi relihiyoso, nagkakaroon tayo ng foundation na pwede tayong magkaisa. Dahil ang salvation ay hindi sa religion, sa gospel ni Jesus, sa faith. And minsan, pag mahina pa yung faith ng tao, kasi di ba sinabi ni Jesus, yun na yun? Nagka-faith lang ako sa Kanya, sumunod lang ako sa... Yun lang yun, talaga. Naintindihan mo ba yung sinasabi mong yun lang yun? Alam mo ba yung consequence nun? Alam mo ba yung na tinatawag ka ni Lord na to offer your life to Him in the same way na in-offer niya yung buhay niya sa'yo. But anyway, that's for the strong in the gospel. And those who are weak in the gospel, hindi pa nila makakope up nun. So ngayon, katulad ng isang tatay, i-guide mo pa yung anak. Diba? Parang ano yan strong and weak. Strong in the gospel, weak in the gospel. Kaya tayo may coaches. Kaya tayo may life group leaders. Kaya tayo may mga nagko-coach sa atin para lumakas tayo sa gospel. At pagdating ng panahon, tayo naman yung magko-coach sa iba kasi magiging strong na tayo. So, pwede bang uminom? Hindi na ako nakikinig kayo. Syempre, mainit. Nauhaw tayo. Uminom tayo ng tubig. Oh. Diba? Mamaya nakita ka, lasing na lasing. Di ba kultura pa naman natin yun dito? Wala na. Ano kaya makita nyo ako nagiinom dyan sa kanto? Buti kung umatim pa kayo. Buti na lang hindi ako nainom. Nang hindi kape. Puro kape pa. Ayan. So, I want to show you this picture. This is the picture of our missions team from Virginia Beach. Nasaan sila ngayon? Okay, nasa Cavite sila ngayon. So they are preaching in our Cavite church. But soon, makakasama natin sila dito sa Nova. Now, I can just remember many years ago, nung nagpupunta pa si Pastor Ernie, every year may dala siyang iba-ibang team members from Life Virginia Beach. Praise be to God, dumating siya rito and preached the gospel to us. Napalaya tayo from being religious or irreligious. And we understood na it's our relationship with Jesus that really matters. Kaya naman, igagather nila yung mga life churches kasi lumago na Yung life church, meron na rin sa San Mateo at magkakaroon tayo sa Dasmariñas at sa Bataan. Okay? So, God willing, meron tayong mga bagong church plans. So, magsasama-sama lahat ng life churches. Sa darating na June 7, 2000, this coming June 7, sa Life San Mateo, sa Ciudad Cristia Resort, wherein we can all fellowship together with life churches from all over the Philippines. Pati Iloilo, pati Virginia Beach. So, it's a one big
family reunion. Doon yung makikita yung mga, kapamilya ko pala to. Di ba? Minsan ba nakauwi na kayo sa probinsya, tapos sabi ng tiyahin mo, ito yung kapatid ng tiyuhin ni, ikaw naman talaga, talaga po ba magkamag-anak tayo? Basta mano na lang, di ba? Para matawa. And minsan, pag may mga conference in churches, you get to see the bigger family of Jesus. And so, sobrang dami na sa kanya, naniwala, naging disciple niya. And it's also a good time for us to build relationships. And in a conference, marami kang mamimit dyan. Yung iba sa kanila, strong in the gospel. And yung iba sa kanila, weak in the gospel. Uy! May nakasama ako sa conference. Hindi ko makain ng dinuguan. Grabe naman, di ba? Huwag naman tayong ganon, di ba? So, syempre, hindi natin alam saan nanggaling yung tao, anong background niya. Syempre, loving tayo eh. It's not about judging one another o naghahanap tayo ng mali sa isa't isa. Hindi ganon. We always endeavor na maging loving tayo towards one another. Kaya sabi ng verse 7 sa atin, therefore, welcome one another as Christ has welcomed you for the glory of God. So fair naman pala si Paul. Hindi lang mag-a-adjust yung strong, mag-a-adjust din yung weak. One another eh. So, hindi lang naman mag-welcome yung strong eh. Mag-welcome din ba yung weak? Oh, yes. And so, kung weak tayo in the gospel, bago pa lang tayong dinidisciple, makinig naman po tayo. Huwag tayong matigas ng ulo. And intindihin din natin, ba't yung ibang matatanda na sa faith, na-offend din sa mga bago nating ginagawa. Huwag natin sabihin, hindi, pwede naman yan. Hindi naman ako pupunta sa impyerno eh. Naging yun ang rule mo, no? Hindi ganon. Kundi ang ating rule ay love. Ano yung mas makakabuti sa bawat isa? Ano yung magkakos ng less na conflict at less na judgment towards one another. Verse 8, for I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God's truthfulness in order to confirm the promises given to the patriarchs. So sabi dito ni Paul, si Jesus nga eh, naging servant to the circumcised. Ano ba yan? May mga usapang tuli dito. Di ba? O, kasi summer na. Ganun ba yun? No? Hindi. Yung mga circumcised, it's a code for the Jews, mga Israelita. Remember, this practice ng pagtutuli, yun talaga yung marker nila as a nation. Na Israelita sila, nagtutuli sila at 8th day. Sa 8th araw ng bata, tinutuli na kaagad. So, kaya sa Bible, pag sa New Testament nakabasa ka ng circumcised, ang ibig sabihin doon, yung mga Hudyo o mga Israelita. So si Jesus mismo, naging servant sa mga religious. Pumasok si Jesus sa isang religion ng Judaism. Yung religion ng Israel. Para saan daw? To show God's truthfulness. Para ipakita na mas malaki ang Diyos kaysa sa relihiyong yon. At mas malaki yung pag-ibig ng Diyos kaysa sa mga batas na yon. Para ipakita yung puso ng batas o yung espiritu ng batas or what we call the spirit of the law. Kasi there's a distinction between the letter of the law and the spirit of the law. The letter of the law says, do not kill, do not murder, rather. The spirit of the law says, love. So, finulfill ni Jesus yung law. Kasi dati, nung di pa napunta si Jesus, di ko naman siya pinatay. Ba't pinatay ko ba? Di mo nga pinatay, galit ka naman. Ang point na hindi patayin, para mahalin mo nga siya. Sabi ni Jesus, nagalit ka pa lang sa kapatid mo, pinatay mo na siya. Grabe, tumaas pa. Kasi ang point nun, hindi naman wag siya patayin eh. Ang point doon, minahal mo ba siya? Nag-adjust ka ba sa kanya? Pinatawad mo ba siya? Humingi ka ba ng tawad? Pastor, siya nauna eh! Kahit sino pang nauna eh. Ang tanong, sino bang mas malakas? Usually, it's the stronger in the gospel na unang hihingi ng tawad. Malalaman mo, medyo weak pa sa gospel yan. Siya humingi ng tawad. Wala akong ginagawa sa kanya. Medyo weak pa sa gospel. And usually, yung stronger sa gospel, di ba rin lang siya yung may kasalanan. Basta importante, maayos yung relationship. You understand? Hindi mo sabihin, kukunin mo na lahat ng kasalanan. Ano kasi Jesus? Hindi naman ganon. Pero ibig lang sabihin sa'yo, hindi ang concern mo sinong tama, sinong mali. Ang mas concern mo, maayos yung relationship. Ganon yung relasyon sa bahay ng Diyos. Ganon yung relasyon ng people of hope. May kausap ba akong people of hope? May katabi ba kayong punong-puno ng pag-asa?
Ipakita nyo nga sa katabi nyo, paano yung mata ng punong-puno ng pag-asa. Usually, yung mga mata ng puno ng pag-asa, nakadilat yon. Okay lang matulog. Kasi weekend, biro lang. Dapat pala yung mga strong, ganun pala yung paso. Yung mga natutulog sa service, weekend, biro lang. Kayo naman. Dapat tawa ko lang kayo. Ay, nawala tuloy. So ngayon, in order to confirm the promises of the patriarchs, and 9, in order that the Gentiles might glorify God. Kaya pala si Jesus, sinabmit niya yung sarili niya, verse 9, sa kautusan ng mga Hudyo. Para saan daw? For the sake ng Gentiles. Sino ulit dito yung Gentiles? Yun ang purpose nun. It's a definition of term. Tayo, ng mga hindi talaga original na anak ni Abraham by blood. Pero anak tayo ni Abraham by faith. Gentiles tayo. Para yung mga Gentile, mag-glorify si God for His mercy. Kasi, pinili lang ni Lord yung Israel. Pero nung nahayag kay Jesus yung love ni God, hindi pala siya pumili lang ng bloodline. Gusto pala, ang intention pala ni God, sa pagpili ng isang bloodline o isang lahi kay Abraham, makasama lahat. Includer pala si Lord. Gusto niyang isama lahat ng nation. Gusto niya ma-save din yung mga Gentile. Therefore, I will praise you among the Gentiles and sing to your name. And again, it is said, nakalagay sa kasulatan, rejoice, O Gentiles. Diba? Magsaya ang mga hintil. Ang tayong mga hindi naman talaga kasama. Tayong mga sampid. Sakit, ano? Sampid lamang sa bahay ng Diyos. Dahil hindi na tayo basta-basta sampid. Tayo ay bahagi na ng pamilya. Kailangan nating magsaya with these people. And again, praise the Lord, O Gentiles, and let all the peoples extol Him. Purihin siya. And again, Isaiah says, the root of Jesse, o isang ugat, manggagaling kay Jesse, tatay ni David. So sa lahi, sa bloodline ni Abraham, ni David, even he who arises to rule the Gentiles, in him will the Gentiles hope. Sino yung root of Jesse? Sino yung nagmula sa tatay ni David? Sino yung nagmula sa angka niya? Si Jesus. At dahil kay Jesus, tayong mga Gentiles, from every tribe and every nation, magiging bahagi tayo ng kaharian ng Diyos. At kahit maging bahagi na tayo ng kaharian ng Diyos, hindi lang yun para sa atin. Para rin yun sa iba pa na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Nakita ninyo? Amazing si Lord, no? Yung pagkakadesign niya sa church, tayo lang yung nag-i-exist na organisasyon. We're the only organization that exists for the non-members. Think about that. All other organizations, nag-i-exist sila for the benefit of the member. Pero church lang yung tanging organisasyon na nag-i-exist para sa mga hindi pa miyembro nito. Mission. Evangelism. Dahil yun ang gusto talaga ng Panginoon. Maabot natin yung mga tao na wala pa sa Kanya. Malayo pa sa Kanya. Hope causes us to bring near those who are far from God. Meron akong kaibigan na ini-engage. Walang ginawa yun kung nagkita kami kundi murahin ako. Kasi classmate ako noon eh. Team! Ganyan. So kada namin nagmumura. Pero nagmumura lang siya na masaya. Yung nagmumura siya dahil yung mga tao nagmumura kasi sa lahat nagmumura. Nagmumura pag good morning, nagmumura. Ayan, ganyan yung kaibigan. So syempre, minsan dahil matagal ka na nasa church, ang sakit sa tenga. Grabe to, pastor ako, binubura ako nito. Di ba? Pero, kaya nga pastor, ang ginawa ko, minura ko din. Hindi ganon. Hindi yun na. Kasi lalo siya matitiis. Ba't mo ako minura? ang gagawin mo nun, kahit ganun pa yung salita niya, hindi mo siya sasawayin, hindi mo siya sisitahin. Huwag ka nagmumura. Nasa church tayo. Anong ibig sabihin nun? Pag nasa church, pwede. Pag nasa labas, pwede na. Hindi lang pwede sa loob. Huwag ka magsinungaling. Nasa church tayo. So sa labas, pwede magsinungaling. Ingat kayo sa mga sinasabi niyo sa anak niyo, ha? Okay, anyway.
kahit minumura-mura niya ako, hindi ko pinapansin. Ang sa akin lang, maramdaman niya na kapatid siya. Mahal siya ni Lord. And hindi ako nagugulat, hindi ako offended sa kakaibang lifestyle niya. Marami pang kakaiba sa kanya bukod dun eh. Alam niyo nangyari sa kanya, for 13 years pinagpipray ko yun, makakilala kay Lord. Sinesharan ko yun, sinachat ko yun ng mga verse. Kaya ang ginawa sa akin noon, hindi na ako sinisin. Diba? Auto Auto inbox zone pag nag-ano ako. Pero last year, alam niyo, nabaptize siya sa Life Day. And simula nun, hindi niya na ako minumura ulit. Pero alam niyo, hindi ko naman siya sinabi na, oy, wag mo ako murahin ha. And kahit yung asawa niya, yung anak niya, hindi niya na minumura ulit. Kasi hindi siya parang rules eh. Uy, bawal yan. Bawal. Binago ni Lord yung heart niya. So siya na mismo, nakaramdam siya ng love, naramdaman niya na kahit gano'n, saan siya nanggaling, minahal siya. Dahil minahal yung tao, pagmamahal din yung lalabas sa kanya. Pero subukan mo yung tao, sita-sitahin mo. Di ba bago, sita-sitahin mo, o bawal yan, bawal yan. Pag yan tumagal na, taga-sita na rin siya ng iba. Siya na rin yung number 1 na taga-lista ng noisy and standing. So kasi, kung ano yung na-receive ng tao, yun din yung bibigay niya sa iba eh. So kung na-receive niya love, acceptance, hindi to unconditional acceptance ha. Siyempre, importante pa rin yung mga doctrinal, di ba? Pero nagiging mapagpasensya tayo sa mga disputable naman. Para yung mga malayo kay God, mapalapit sila. And usually, yan naman ang joke talaga nila sa mga born again eh. Born against. Hindi born against yan. Lagi nilang kontra na lang yan sa lahat ng gustong gawin na masaya ng grupo. Yan. O kaya, ang loko nila, huwag tayong sama dyan, masusunog tayo. Yan. But anyway, ano man yun, whatever that is, ipakita natin na strong tayo sa gospel. Huwag tayo magpanggap na strong, no? Siyempre, aralin talaga natin yung gospel ni Lord. Para kahit marinig ninyo, yung life group leader nyo, kumakanta ng worldly song. Grabe, kumakanta siya ng worldly song. Kaya lang, for others, nakakatisod ba sa kanila yon? Ba't siya kumakanta ng worldly song? Worship leader siya. Anong dapat gawin ng worship leader? I-forward sa kanya lahat na kinanta niyang worldly song. Hanggang sa magulat siya, pwede pala to. Hindi ganon. Diba? You have to be patient with the weak. Hanggang sa maintindihan niya. So kung nakaka-offend sa kanya yun, i-journey natin yung mga tao where they are. And not force everyone in a box. Hayaan natin na ma-discover nila yung love ni God. At gaano kasarap, at gaano kasaya yung commands ni God. Na yung mga commands ni God, hindi siya sayang. Hindi parang control freak lang siya na gusto lang niya laging masunod. Hindi, may purpose yung commands niya. Instructions that give hope. The Word of God gives hope. Natatandaan nyo yun sa Fairview Terraces. Nag-anniversary tayo. This is 2022. Tama ba? 23. We invited Bishop Jure. Imagine, that's a 300-seater cinema. And we envision 2 or 3 services there. That's about 600 to 900 people. Ang tagal na natin nagpipray na maraming maligtas dito sa Nova. San Jose del Monte, Bulacan, Caloocan, Manila, sa lahat ng karatig na bayan. And we are actually entering that era wherein the Lord will cause us to bring the love of God to more people in our city. Gusto ko kayong i-encourage. Pag na-meet nila tayo, nakapunta sila sa church for the first time, suplado naman ito. Sungit na. Huwag tayong ganon. Tayo yung mas matagal eh. Tayo yung nadidisciple na. O kung hindi naman tayo nadidisciple, maybe it's a good time for us to find someone who can walk us through, explain sa atin yung Bible, para makarelate din tayo, makaintindi rin tayo na ano ba yung sinasabi ng pastor na to. It's very important for us na maging part tayo ng relationships, loving relationships, of imperfect people. Wag naman sana na nagtayo tayo ng isang bagong relihiyon. Isang bagong relihiyon na naman, na maglalayo ng tao sa Diyos. Kasi magfo-focus sa do's and don'ts. Ang purpose nga ni Jesus palayain tayo sa tanikalan ng relihiyon, ng good works, para magawa natin yung good works from a good heart. Kasi yun ang problema sa religion Ang religion, fino-force kang gumawa ng good works, pero hindi binabago yung puso mo.
So ngayon, ang puso mo, gusto mo talaga maging masama. Kailan takot ka sa imperno. So gagawa ka ng mabuti para mabawasan yung kasalanan mo. Yun ang religion eh. Or pipigilan mo yung sarili mo, isusupress mo talaga yung nature mo. Pero ang gospel, pabaligtad. Nagsisimula muna siya sa loob. Na-encounter mo yung love ni God, nalalaman mo na hindi ka pala mahal ni Lord dahil masunurin ka, dahil tinupad mo yung 10 utos, dahil pala donate ka. Mahal ka ni Lord kahit nung masama ka pa. Nung na-encounter mo yun, grabe, mahal niya ako kahit nung hindi pa ako mabuti. Binabago nun yung puso natin. Bilang sukli sa kabutihan ng Diyos, gagawa ka na ng mabuti ngayon. So pag mature ka na sa gospel, strong in the gospel ka na, nagbabago na yung puso natin. Hindi na tayo parang palasita ng do's and don'ts. Hindi tayo relihiyoso. Nagiging mas focus na tayo sa love, relationship. Ano yung makakabuti sa kapatid ko? Ano lang yung naiintindihan niya? Ano yung hindi niya pa naiintindihan? Hindi na tayo makasarili. Na, basta ako, huwag niyo akong bawalan, ito yung gusto ko. Makasarili yun eh. Ikaw lang yun eh. Nagiging ano ka na, willing ka nang mag-adjust. Langaw na to. Willing ka nang mag-adjust para sa, ibig ko sabihin, hindi langaw yung kausap mo. May dumaan na langaw. Literal. Oh. So, kahit nasan ka pa, no? Ano man yung dinadaanan mo, nagiging channel ka ng love ni God. So how many of you believe God can fill that cinema with 300 loving people? Another service, we're gonna see this city change. And ako, I'm very hopeful. Nangangarap ako, kasama ninyo. Lumalaki na yung mga anak ko. Sana pag elementary na sila, high school na sila, college na sila, iba na yung bansa natin. Because there's hope in the gospel. There's hope in God. And as young people know God, we are changing the society. One student, one community, one family at a time. So I hope, yung mga malayo kay God, ilapit natin sila. Let's bring them near. Alisin natin sa sarili natin or sa mga post natin sa Facebook yung mga bagay na nakaka-offend sa ibang tao. Yung mga inaway ka, tapos pinost mo doon. Diba? Inalis mo yung, ano ba tawag doon? Huwag makita ni mga diba? Ngayon, syempre, hindi naman ibig sabihin maging perfect tayo, pero maging strong tayo sa gospel. Huwag tayong makasarili. Isipin natin what's good for others as well. And then, as the verse closes, sabi dito ni Paul, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. At tayo, kaya natin kaya na makisama sa religious at sa irreligious, kasi alam natin hindi na religion to eh. Gospel na to, yung hope natin na kay Jesus eh. Sana, sabi ni Paul dun sa letter niya, sana magkaroon tayo ng mas malaking hope. Mas malaking hope. Para mas malaki rin yung love natin sa iba. Para pag nasaktan tayo ng iba, na-offend tayo ng iba, meron tayong mas matinding hope na kinakapitan. Hindi lang yung tao, hindi lang yung pastor natin, hindi lang yung coach natin, ang hope natin na kay Jesus. So forward pa rin tayo sa faith natin kahit minsan may hindi pagkakaunawaan, which is normal sa kahit anong human relationship. So sabi nga dyan, may the power of the Holy Spirit, by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So, para natin ito magagawa na mag-grow yung church natin, maraming taong masave, hindi natin ito pwedeng gawin lang ng usap-usap lang ng ganito. We need the power of the Holy Spirit. And how do we get the power of the Holy Spirit? How do we harness the power of the Holy Spirit? It begins with us surrendering to the Holy Spirit and saying, Lord, Espiritu ng Diyos, gusto ko pong mapagharian ng love mo. Kasi yun ang fruit ng Spirit love. Hindi law, hindi rules. Yes, may rules pa rin sa church. Meron, ginagalang natin, instruction yan Nagbibigay ng hope, nagbibigay ng wisdom. Pero at the end of the day, ang confidence natin, nasa love ni God. And yung Spirit niya, nagre-remind sa atin na anak tayo.
hindi na tayo kinokondemn. I myself am satisfied about you. Sabi nga ni Paul sa kanila, masaya ako, my brothers, that you yourselves are full of goodness. Mabait naman kayo. Mabuti naman kayo. Filled with all knowledge and able to instruct one another. Actually, okay naman kayo eh. Romans, sabi ni Paul. Ayos naman kayo. Kaya lang, but on some points, yan. I have written to you very boldly by way of reminder because of the grace given me by God. Pinapaalalahanan ko lang kayo. Ang ganda nung ano ni Paul, no? Hindi siya, apostle ako, makinig kayo sa akin. Hindi siya ganon. Sabi niya, okay naman kayo, naririnig niyo si Holy Spirit. Nababasa niyo yung salita niya, nire-remind ko lang kayo dahil sa grace na binigay ni Lord sa akin. So kahit si Paul mismo, sa ministry niya, dinedemonstrate niya na hindi about religion at saka hindi legalism, kundi love din at grace. Yun ibig sabihin ng grace, hindi deserve pero binibigay. To be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God. Wow! Ang pag-share pala ng gospel, priestly service, para tayong pari. Sabi mo sa katabi mo, wow, pari! Oo, di ba? It's a priestly service. Kaya nga sa kingdom ni God, hindi natin kailangan ng mga pari. Kasi naging pari na tayong lahat. Ano ba ibig sabihin ng pari? Tagapamagitan ni God at mga tao. At sino namamagitan kay God tsaka sa mga tao? Isa lang naman yung ating high priest, si Jesus. So pag shinare natin si Jesus, paano magkaroon ng relationship sa Kanya, ano nangyayari sa atin? Tayo yung parang nagiging pare. Kaya may tinatawag na priesthood of all believers. O kaparian ng lahat ng mga mananampalataya. Naging pari tayong lahat. Naging taga-ugnay tayo ng Diyos sa tao. So kung may classmate ka, barkada, office mate, kasama sa negosyo, namumuhay siya ng immoral o malayo sa Panginoon, hindi mo siya papaluin ng Bible mo. Ikaw, kundi ang gagawin mo, mag-walk ka in love with the person. Siyempre, kasama sa love yun. Minsan sasabihin mo sa kanya, mali yan. Love yun eh. Di ba kung may ginagawang mali yung anak ko, sabihin ko sa kanya, mali yun. In a loving way. Diba? And kung hindi mo naman siya anak, hindi mo yung pwedeng gawin. Diba? So, kailangan mag-build ka ng relationship sa kanya. And ang ano lang naman dyan, yung pagsita-sita, hindi naman masama sa church yan. Pero depende yan sa lalim ng relasyon. So, minsan yung wife ko, may mga sinasabi sa akin, Tim, ganito, ganyan. Eh, wife ko yun eh. Diba? Dapat lang, kasi malalim yung relationship namin. Pero halimbawa, may bago pa, tapos, ang dami mo nang hinahanap sa kanya. Sino ba to? Sino ka ba? Di ba? Magkaano-ano ba tayo? Di ba? Mag-walk muna kayo in relationship. Huwag naman puro rules na, di ba? Dapat bago niya ma-encounter yung rules, ma-encounter niya muna yung spirit ng rules, which is yung love. Yung love ni God that loves about His Son. Okay? So, as we end the series ng Pag-asa, our hope does not end. Kasi yung hope natin is a person. Yun ang kakaiba sa atin eh. May hope din naman yung mundo. Yung iba nga, iba pa yung hope nila eh. Oh, right? Pero tayo, ang hope natin, person, si Jesus. And ang hope natin, even if hindi pa tayo perfect, pina-perfect niya tayo. Hindi niya tayo ginigradean, tapos depende sa grades natin, binibless niya tayo. Hindi ganun si God. Kahit nung nasa malayo pa tayo, buong love na yung binigay niya sa atin, kaligtasan binigay niya sa atin. And ang hope and prayer ko is maging ganun din tayo sa iba. Lalo na sa mga bagong mananampalataya. And a lot of them, hindi pa sila masyadong Kristiyano, dinidisciple pa lang sila, maaaring magsa-start ka ng life group mo, or kung hindi ka pa marunong mag-life group, bubuksan mo yung bahay mo, mag-i-invite ka sa bahay mo ng life group, or ang tawag ng iba doon, Bible study, but we call it life group. Ang nangyayari ngayon, nagiging instrument tayo ni God na sa priestly service ng gospel niya. At the end of the day, hindi ito tungkol sa paglipat sa isang magandang lugar. Tungkol ito sa pagdala ng gospel sa mas maraming tao. Remember, yun yung mission ng Diyos. And dati, tayo yung mini-mission ng Diyos. Dati, ikaw yun, kapatid. Ikaw yung problema dahil malayo ka sa Diyos. At ngayong nilapit ka na niya, hindi na tayo mission field lang. We become a mission force. That we become
an instrument para maligtas yung ibang tao. I'm so happy na nandito si Pastor Ernie. Nostalgic, maraming good memories about him and yung church natin sa Virginia Beach. Pero napansin ko rin, iba na yung dynamics natin kay Pastor Ernie. Hindi na siya pumupunta dito para i-share yung gospel sa atin. Hindi, kasama niya na tayo na nag-share ng gospel. Hindi na tayo mini-missionan lang. We become a mission force. And as a force of good to bring the gospel to more people and more families. I hope na mapuno tayo ng kapangyarihan ni God. Let's all stand together and pray. Lord, Holy Spirit, we submit ourselves to you. Gusto po namin, Panginoon, na ma-experience yung kapangyarihan mo. Ma-experience yung kadakilaan mo. And Lord, i-ready niyo po kami as one family, as one spiritual family. Sa 2 p.m., kahit sa 10 a.m., kahit sa youth gathering namin, i-ready niyo po yung bawat isa sa amin, Lord, for new relationships, new acquaintances, new neighbors, new families, new friends. And a lot of them, sobrang layo pa sa'yo. A lot of them may mga lifestyle na kahit kami hindi namin kaya i-take. But Lord, thank you that hindi namin sila titignan ng may judgment or pandidiri or feeling namin mas righteous kami sa kanila. Kundi titignan namin sila ng may love, understanding na kung wala ang grace mo, Lord, kami rin, mas malayo pa kami kaysa sa kami ngayon. So Lord, we pray, punuin niyo po kami ng Spirit mo, ng Spirito ng Diyos na pinangako mo sa bawat isa sa amin. Para kami, Lord, ay may lakas at kapangyarihan na abutin ang mga malalayo sa iyo at ilapit sila sa pag-ibig mo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Mag-worship po tayo. Patuloy po nating palakpakan ng Panginoon. And as we end, let's pray. Lord, we thank you, Lord, and we receive your word for us today. Lord, salamat din na binigyan mo kami ng Holy Spirit that will empower us to live out itong word mo, God, every single day of our lives. Thank you, Lord, that right now as a church, by faith, Lord, we are filled by your hope, God. And Lord,
as we pray, Lord, that as we go, Lord, we will carry this hope, Lord, into the outside world, God, na longing, God, for hope. We thank you, Lord. We honor you. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, palakpan po natin si Lord. Ayan, and that ends po yung series natin na Pag-asa. Thank you so much, Pastor Tim, for faithfully preaching to us God's Word for this afternoon. Ayan. So, I know po na marami pa tayong spend the time with our families, no? But few announcements lang po before we go. Ayan. Again, we want to thank each and everyone po na nag-support sa ating Movie for a Cause. Yan, yung fundraising event po natin for us to move yung worship services natin sa Fairview Terraces Cinema 5. Pero hindi lang po doon nag-e-end. Hopefully, all of us po as one church will continue to pray and support this vision because hindi lang po ito pag-move out into a bigger place, no? Pero ito yung vision po natin na marami pa pong pamilya, community, estudyante, no, in Caloocan, Quezon City, Bulacan, Valenzuela that will encounter the love of Jesus and be transformed. So, isa pa po, yan, magkita-kita po tayo sa June 7, yan, sa live conference po natin. So, I think that's next week na po, if hindi ako nagkakamali sa date. Saturday, ayan. 10 a.m. po hanggang 12. Sa Life San Mateo po yan, all around, kumbaga yung churches po natin, all around the Philippines will meet po for our live conference. So meron po tayong registration fee. Yung early bird po ay nag-end na. So 400 po, you can look for me and for Mary Ann for registration. Next week pa po. Kaya medyo sabi ko kailan ba yan. Next week pa po. But yung deadline po ng ating payment is until May 31. So hopefully po pag yan, sumahod na po tayo together with our families po. Join po tayo sa live conference. Okay? Open po to sa lahat po ng ka-family natin dito sa live. And next one po, we have our Race for Life. Ayan, takbo para sa pangarap. If hindi po natin alam, no, meron po tayong over 1,500 scholars around the nation. And dito po sa Nova Central, meron tayong 10 scholars. Sino po dito, family po kayo ng scholar? Or you're a student, no? And meron pa po tayong parating this coming school year. Hopefully, by faith, makapasa po sila. And ito pong race na to is to support our scholars. So, ongoing pa rin po yung registration natin. On August 16 po yung race sa MOA. Yan, very, very early in the morning po yan, 5 a.m. Yan, hopefully po makasupport po tayo for our scholars. So, ayun lang po. Let's all be sent out, you know, as we bring the hope of Jesus in wherever we are. So, let's enjoy po the rest of our Sunday service. Our Sunday! May service. Ingat po tayo.